DZRH Traslasyon 2025. Viva Señor Jesús Nazareno! Viva Señor Jesús Nazareno! Viva Señor Jesús Nazareno! Pinipinto ka namin. A DZRH Special Coverage. 10 minuto na po makalipas alas 10 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating special coverage po ng DZRH sa Traslasyon, sabi nga ni Giselle, 2025. Traslasyon 2025. Mga kaibigan, samahan niyo po niyo lingkod may binauhan dito po sa ating special coverage ng poong Jesus Nazareno. Ang Traslasyon hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama-sama, kaya tutok lang po kayo, no, yung mga nakikinig sa atin sa radyo na nandyan sa mga daanan po ng Traslasyon. Mag-iingat po kayong lahat, ha. Alam natin yung iba dyan may mga dalang transistor radio, and of course dun sa mga nanonood, no, na talaga namang lalong-lalo na yung ang pagsubaybay nila ay sa kanilang mga television, sa mga social media platform. Ayan, siguro ang magiging partisipasyon ninyo habang nanonood kayo, magdasal, no, sapagkat ang paglalakbay po ng poong Nazareno talaga namang historical, no. Ito po ay makasaysayan sa simbahang Katolika dahil ang mga deboto dito talaga namang sadya, no, talagang napaka-devoted, no. Yung kanilang debosyon, mga nakapaa, at kahit na sila ay nasasaktan, nasisiksik, lahat talagang sumasama po sa Traslasyon. Actually, meron ng mga diba, nasugatan. Meron pang pulis kanina na naulinigan ko habang ako'y naghahanda papasok. But anyway, tayo po ay tuloy-tuloy na maghahatid ng Traslasyon 2025 special coverage. At sabi nga nila, sana ito yung pinakamabilis na traslasyon. Kasi yung pinakamabilis na traslasyon ay last year lang, tama? Last year, 2024, kung saan nasa halos 15 hours lang po nung matapos yung traslasyon. Yan, so tingnan natin ngayon, dahil yun naman ang target. Pero syempre sa lahat po ng mga nakatutok sa mga monitor nila ngayon, so mag-iingat pa rin po kayo para hindi kayo dumagdag dun sa mga, 'di ba, nasasaktan, nasusugatan. Pero ang debosyon talaga, debosyon no? Kahit na anong mangyari, kahit na anong paalala natin ng mga otoridad, yun ang yun ang nasa nila kumbaga nakagawian na rin nila, ang sumama hanggang sa matapos, hanggang kaya, hanggang kaya nila. Ayun. Anyway, tuloy-tuloy na po tayo at isa-isa po nating pupuntahan ang ating pong team, ang ating coverage team po ng DZRH. Pero syempre, again, meron pong mga first aid stations po na itinalaga sa bawat lugar po ng Traslasyon. Kaya kung kakailanganin po ninyo, ayan, punta lamang po kayo dyan. Lalo na pagka medyo naramdaman ninyo habang naghihintay kayo dun po sa andas na tumapat sa inyong lugar at medyo kayo po ay may nararamdaman na hindi po kanais-nais o kaya po baka mahihilo na kayo. Punta kagad kayo sa pinakamalapit na first aid station na itinalaga po dyan, magkatuwang ng iba't ibang of course ang Department of Health, ang Philippine Red Cross at maging mga non-government organizations, yung mga private sector na naglalagay po ng kanilang mga team para po makatulong din sa health emergency response. Okay, so ngayon po puntahan na po natin ang Ayala Boulevard, Romualdez Street, dahil paakyat na po ng Ayala Bridge ang andas at nakatutok dyan si RH28, si Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. May nakaakyat na itong andas sa Ayala Bridge. Pababa na ito ng bahagi ng Quiapo. Pagbaba niyan ay kakaliwa sa Carlos Palanca Street. Eksaktong alas 10 ngayong umaga nang dumaan dito sa aming kinaroroonan sa kanto nitong Ayala at Romualdez Street.
medyo natagalan dito dahil mayroon pa pagkakataon na umikot ito sa halip na yung pa-diretso lang siya ay bumalik dahil nga hindi mahila yung lubid dahil sa napakadaming mga taong nakaharang dito sa bahagi ng Ayala Bridge at medyo paakyat pa ito. Kaya natagalan dito sa aming kinalalagyan. Ngunit sa ngayon ay tuloy-tuloy na itong pag-andar ng andas. At pagkatapos dumaan itong mismong pinakaandas ng Poong Nazareno ay sumusunod naman yung mga replika dito sa kanyang likuran. Yung iba ay nakadala sa mga sasakyan na napakarami nating mga deboto na sakay-sakay ang mga ito. At dito rin ay kahabang dumadaan naman kanina, yung andas ay sunod-sunod yung responde ng mga tawa ng medic. Dahil dito sa aming likuran ay nandito yung iba't ibang mga medical stations na talagang tumutulong doon sa mga biktima nitong nagkakaroon ng karamdaman kapag sila ay naipit dito sa sobrang siksikan nga dito sa dami ng tao pagdating ng andas. So pagkatapos naman na dumaan, nakalampas na no? Nakalampas na sa iyo ang buong andas, Lakay Raymond. Nakalampas na, actually pababa na ito dito na sa dulo ng Ayala Bridge, May. Okay. Dulo na ng Ayala Balikan Bridge, kita, Lakay Raymond, at nakasalubong doon si Giselle Ricafort sa may paanan. Oo, balikan kita, Lakay. Sandali lamang. Ayan, nandyan na daw, tama ba? RH15 Giselle Ricafort at mukhang nandyan na sa area niya, no? Ang andas ng Poong Nazareno. Giselle? May yung kinalalagyan natin na itong mismong gitna ng Ayala Bridge, kakalagpas lang sa atin nitong andas ng Jesus Nazareno. Naganap na alas 18 nga ng umaga ay nakatungtong na dito sa tulay matapos yung pahirapang pag-akyat dito sa may Ayala Bridge. Pababa na itong andas mismo na bagamat makailang ulit na napatigil dahil sa malaking volume ng mga tao ay mabilis naman yung naging pag-usad, pagtungtong nila dito sa may tulay. Kanina naghihiyawan yung mga deboto habang iwinawagayway nila yung kanilang bimpo at sumisigaw ng Viva Viva Nazareno. Maraming mga bata tayong nakita kanina. May ilan pang mga batang babae yung nilakaran na yung ulo, yung balikat ng mga kapwa nila deboto para lamang doon sa pagsampa nila sa may andas. Yung ilang bata inakap na lang ng mga ihos del Nazareno sapagkat baka nga maipit pa doon sa dagsaang mga deboto kanina. May kapagalan o kahit mismo padausdos o slanted yung mga itong unahan ng andas, marami pa rin yung mga nakatungtong kanina na mga deboto dyan. Imbes na paabante nga ay paatras itong andas. Ang naging problema, hindi yung mismong pagtungtong nila dito sa Ayala Bridge, kundi yung mismong pag-akyat. Lalo pa ang pinayagan lang ng mga pulis na madaanan itong prosesyon ng Jesus Nazareno ay yung kanang bahagi, yung kanang lane lamang nitong Ayala Bridge. Pero ang nangyari kahit pa iyan yung kanilang nasa original na plano, itong kaliwa na puno naman ng mga deboto na hindi nga kasama doon sa traslasyon pero sumasalubong doon sa pagdating ng andas, kaya ilang minuto rin sila nabalaho doon sa pinakabunganga nitong Ayala. Giselle, so nakikita mo pa ang andas at visible pa sa iyo ang andas sapagkat mula sa iyong lugar dyan sa Ayala Bridge, kakaliwayan ng Palangka. Correct, Miss May, pababa na nitong, ito sinusundan natin, Miss May, dito sa dulo ng Ayala Bridge, malapit na rin itong bumaba sa, dito sa tulay itong andas at liliko nga. Okay, Giselle? Papaliko na, nakikita mo pa? Okay, sino ang nasa area natin ng Palangka? Okay, go ahead. May. Go ahead, Palangka, go ahead. Bal? Ay nandito sa bahagi nitong Pikasal. Sa Pikasal Street at nagsisigawan, naghihiyawan na rito itong malaking bulto ng mga deboto dahil nakikita na nila
dito sa bahagi ng Ayala Bridge. Itong andas ng Poong Nazareno. Kaya't nagsisigawan, winawagaywahi ditong ating mga kababayang mga devoto ng Poong Jesus Nazareno, yung kanilang mga banderitas. At lalo pang kumapal yung bulto ng mga devoto dito sa lugar na ito dahil yung mga nagpapahinga doon sa mga malilit na kanto dito sa may bahagi ng Palangka at Picasal Street ay naglabasan kaya literal na hindi na mahulugang karayom. Nakikita mo, Val, ang andas? Kita mo ba? Kanina nung nandun siya sa may pinakaitaas dahil ako'y nandito mismo sa may pinakagitna nitong bulto ng napakaraming mga devoto dito sa malapit dito sa kantong-kanto halos ng Palangka at Picasal Street. Ang direksyon ng ating mga kababayan ay dito sa bahagi ng ang Ayala Bridge. Hindi ko matanaw na ngayon pero kanina ay natatanaw dito sa aming kinaroroonan, pero dahil dun sa nagtayuan na lahat itong mga devoto at naglabasan na wala dun sa mga kanto. Ito ay naiusad na kami dito, nagtutulakan na dito sa lugar na aking kinaroroonan sa mga oras na ito. So pasalubong na. Pasalubong na, lalong hindi ko na makita ngayon yung pinaka-paanan, yung pababa nitong Ayala Bridge dahil parang animoy isang malakas na alon ng tao. So yan yung mga sasama siguro, ano? Yung mga sumalubong. Yung mga sumasalubong at yung mga sumusunod dito sa may andas ng Poong Nazareno, dito sa may pinakaunahan. Kaya mistulang isang malaking alon ng tao. Yung halos tumagal na sa akin. Mabuti na lamang marunong tayong umilag sa ganitong mga pagkakataon, May. Val, ingat ka sa paglangoy, Val. Oo, kaya yun. May mga nasusugatan na ngayon dito. May mga nasusugatan at meron ng mga hinihimatay. May mga medic ba? Merong pinakamalapit na mga medic? Nandito ako ngayon doon sa mga hilera ng mga medics. Yung may kanya-kanyang kubol dito sa bahagi nitong Picasal Street. At dito dinadala yung mga nasusugatan. Eto, nakikita ko itong isang babae ngayon. Val, paano nasusugatan? Anong sugat? Sa paa? Hinimatay itong babae pero merong isang lalaki na eto na naman yung alon ng mga tao. Eto. Val, ingat ka. Eto talagang dumadaan dito sa aking gilid itong banderitas ng Philippine National Red Cross. At ito yung may mga hawak na merong sasaklolohan. May re-rescue. Kapag yung banderitas ng mga paramedics ay itinataas, nahahati yung ating mga kababayan dahil binibigyan nila ng daan. Bal, ilan na yung mga nakita mo na inaalis dun sa alon? So, ipinupull out yan dun sa alon, ano? Tatlo katao. Yung isa lalaki, yung isa babae, pero itong isa na huling dala nito. Mga senior ba yan? Mga senior? Yung una hindi. Nasa mga 20s to 30s years old yung nakita ko. Bal, ang dami pa rin talaga nag-attempt na umakyat sa andas, ano? Correct, oo. Grabe. Ito, medyo tumigil ngayon itong alon ng mga tao. Nakatigil ngayon. Kaya nakatuon yung kanilang ibig sabihin, napuno na dun sa area. Correct, oo. Napuno na dun sa area. Kaya yung iba, eto makikita mo nagtataasan ng kanilang mga kulay puting mga banderitas. Oo, pero alam mo, nakikita ko yung Palangka. Ayan. Nakikita ko yung Palangka, Val. Umuusad naman umuusad ang andas. Nandito ko yung nakikita mo ang Palangka na yan. Ay lang di pa lamang yung layo sa akin. Siguro mga eto. Tanaw mo ba yung andas? May dinadaan na naman dito nasugatan. Isang babae. Pero Val, napupull out naman nung mga medics palabas dun sa alon ng mga tao, yung mga nasusugatan? Napupull out dahil yan yung kagandahan may dito sa mga sanay na dito sa
transmisyon o dito sa translasyon ng Poong Nazareno dahil sanay na kapag may mga hinimatay, nabibigyan ng daan para kuhanin at ganun din, nabibigyan din ng malawak na daan para ito ay madala doon sa Nasa tabi ka ba? paramedics. Nasa tabi ka ba ng area ng mga tawag nito, ng mga medics? Oo, nandito ako sa tabi ng paramedics. Ito, lumabas na naman itong isa. Yung nakikita mo na Palangka Street, yung Umuusad, Bal, yung palangka. Oo, yung binabanggit mo, yung marker ng General Solano Street at Palangka Street. Ito yung kaliwat kanan kung ikaw ay nakaharap dito sa Ayala Bridge. Ito mismo yung lugar na aking kinaroroonan. Kaya yung mga nasusugatan, ito na, nandito na sa yung kaya pala hindi ko makita, May, yung andas ng Poong Nazareno dahil yung pinaka-poste mismo nitong pinaka-poste ng ilaw ng stoplight ay doon napunta. Eto na, pakaliwa na ngayon ang andas ng Jesus Nazareno dito sa may Palangka Street. Matapos na mabalahaw doon sa may pinaka-gilid mismo sa gilid ng tanggapan, punong tanggapan ng Department of Budget and Management. Eto, medyo mabilis ngayon ang direksyon pero Oo, mabilis. Paibay ba yung nagiging direksyon. Bagamat papunta ng Palangka Street, May, yung direksyon ng landas ng Poong Nazareno. Pero ito ay medyo hindi doon sa tamang direksyon. Napupunta siya doon sa may gawing kanan. Parang ang direksyon niya ay From Palangka yan? Nasa 10 degrees at So, hindi papunta supposed to be ay 15 degrees kung titingnan mo yung anggulo na nasa lugar ko ngayon. Hindi naman siguro iniiba yung direksyon ng mga gustong madaan doon sa ano na ba yung susunod ng Palangka? Dapat magkumanan yan sa Quezon Boulevard. Hindi. Wala naman ganon. Wala naman ako nakikitang senyales na ito'y mapupunta o madidireksyon ng Pikasal Street. Pikasal, Pero oh. yung direksyon supposed to be kung galing dito sa may Ayala Bridge, ang supposed to be ay nasa 15 degrees kung ang anggulo ay dito sa aking lugar. Dapat nasa 15 degrees pero ang kanyang paling ay 10 degrees. 10 degrees yung kanyang paling kaya hindi pa diretso mismo dito sa may bahagi ng Palangka Street. Nakikita mo pa yung andas? Bal sa area. Malinaw. Ilang metro lamang ang layo mula rito sa aking kinaroroonan. So moving. Nakatigil ngayon. Nakatigil ngayong oras na ito. At eto, gumagalaw ito ng bahagya pero nakatigil yung kanyang direksyon pa rin kung papasok ng Palangka Street. Eto, meron na naman ditong mga mga nasugatan. Magkakasunod na ng mga nasusugatan ng mga deboto. Yung Saan ang sugat nila, Bal? Paano nasa sugatan? Actually, hindi ko na makita, May. Basta sila'y dinadala at Baka sa paa yan, sa paa. Dahil nahaharangan na nitong mga deboto dito sa lugar na aking So inilalagay na lang sa ibabaw yung mga nire-rescue, mga Yung direksyon na ngayon ang bulto ng ating mga kababayan ito Papunta na saan? Ay dito na sa lugar na aking kinaroroonan o palabas na dito sa may bahagi ng Kasal Street galing dyan sa bahagi ng Ayala Bridge. At eto, yung mga paramedics balang-abala ngayon dahil alam mo yung sunod-sunod sila, may dala-dala yung kanilang dala-dala yung stretcher habang itong Bal, yung mga nasugatan, pwede mo bang matabihan? Malapit ka ba sa area? Lalakarin ko ng bagya. Mabilis lamang ito, May, dahil yung alon ng tao ngayon ay papasok na ng Pikasal Street. Kaya, sige, titingnan natin ha. Bagamat ito, yung Okay. ang direksyon pa rin ang aking mata. Ang direksyon ng aking mata ay yung andas ng Poong Nazareno. Ayun, may pinupunas ngayon itong isang batang nakasakay doon sa gilid mismo. Hala? Gawing kanan, kung ikaw ay nasa likod, May bata. gawing kanan ng andas ng Poong Nazareno, pinupunas yung mga ibinabato sa kanya na mga banderitas o yung mga panyo na kulay puti. Eto, mabilis ngayon, nakapasok na mismo 15% degrees. 15 degrees yung direksyon nakapasok na mismo ng Carlos Palangka Street. Itong andas ng Poong Nazareno, mabilis itong nakapasok dito sa lugar na ito. Habang yung ating mga kababayan ay talagang halos hindi na magkamayaw. Purong-puro na itong Bal, section na ito. kasi nakikita mo may mga nahihilo, may mga nasusugatan. Kumusta ba yung panahon? Sobrang init ba?
Or nakikita kasi namin medyo maano naman, na makulimlim. Napakaganda ng panahon dito sa ganitong okasyon ngayon. Ang na-translasyon ng Poong Nazareno May dahil makulimlim yung panahon. Makulimlim yung panahon. Medyo may hangin na tumatapo dito sa atin ngayon komparado ng mga nakalipas na mga panahon na talagang tirik yung sikat ng araw kaya hirap yung ating mga kababayan dito sa lugar na ito. Bal, nakatigil ba? Nakatigil ba sa palangka? Ang andas? Nakatigil ngayon dito sa pinakabuka na mismo nitong Carlos Palangkay Street. Itong andas ng Poong Nazareno. Ito, umuusad ito ng bahagya habang yung ating mga kababayan ay medyo marami na yung hindi sumusunod. Papasok na sila dito sa may bahagi ng Picasali Street at yung iba ay mas marami pa rin yung mga sumusunod. Bal, standby ka ha. Standby ka, Bal. Balikan kita. Tawag ka lang pagka merong kailangan kang i-report. Puntahan muna natin ang area ni Edwin Duque. Mukhang Edwin, nasa ang exact location mo ngayon, Edwin? RH23. Nakikita mo na ba ang andas? Mapapalapit na ba sa'yo dyan sa paglampas ng palangka? Dito tayo sa may bahagi ng Globo de Oro sa pagitan nito ng Palangka Bridge at dami na may yung pero natatanaw mo na yung andas? At dami nang nakaabang dito yung mga hindi nakalusot doon sa may Ayala Bridge ay dito na halos nakaupo sa kalsada. Kaya yung halos 2 lane yung sinakop para maupuan ng mga kababayan nating deboto na kagabi pa ay pagod na may doon sa paglalakad mula sa kanilang mga lugar hanggang makarating na Quirino Grand Stand, habang iba naman ay dito na dumiretso sa may Palangka at iba naman dito sa may Edwin, yung bang alon ng tao na nakaabang from Palangka dyan sa kinaroroonan mo, anong galaw na ngayon? Halos din na mahulugan ka na Miss May. Oh, walang galaw naman, ano? Naghihintay. Sumasalubong kasi iba. Iba ay nakastambay na lamang sa lalim na tulay ng Quezon Bridge para abangan dahil malapit na yung anda na dumaan dito. Kaya yung mga hindi nakalusot doon sa ibang lugar bago makarating dito ay dito na nag-antay. At, okay, standby ka lang, Edwin. Standby RH23, Edwin Duque. Balikan natin si Val Gonzales. Val? Go ahead, Val. Okay, go ahead, Val. Nakapasok dito sa Palangkay Street. Itong antas ng Poong Nazareno. Yung kinaroroonan ni Edwin ay daang metro pa ang layo. Medyo malayo pa ron dahil nandun siya sa may bahagi nitong Globo de Oro. Yung kanto ng Globo de Oro, May. At medyo malayo pa. Mahaba pa itong buong kahabaan. So, kumusta ang galaw ng andas sa kinaroroonan na nakikita mo pa, Val? Hindi ko na nakikita rito. Okay, pero, so ayan, umaandar na ang andas. Umaandar yung andas, May. At eto, sumasalubong ako ngayon dito sa mga deboto na galing dito sa may bahagi ng Ayala Bridge. Oo, nakapasok na ng tuluyan. Nakapasok na ng tuluyan sa Palangka. Yung andas ng Poong Nazareno dito sa bahagi ng Carlos Palangkay Street. Medyo mabilis yung dami ng tao rito dahil nandito rin yung konsentrasyon ng malaking puwersa ng Joint Task Force NCR mula sa Philippine National Police at iba pang mga unit ng Armed Forces of the Philippines dito sa lugar na ito, particular na yung mga reserve forces ay nakadaan ng mabilis. Nandito na pero isa, dalawa, tatlo, mga tatlong poste na magkakalapit lamang, May, yung layo nung andas dito sa pinaka intersection mismo na ito. Okay. Val, standby ka lang ha, standby. Nakatigil sa mga oras na ito ang andas ng Poong Nazareno. Okay, standby Val Gonzales at standby. Mamaya babalikan natin yung mga area ng ating mga reporters. Sandali po lamang. Batay po sa Philippine Red Cross, nasa halos 300 na po yung kanila pong mga inasistihan na mga, siguro ito yung mga nasugatan, mga hinimatay mula po dyan sa traslasyon, lalong-lalo na yung mga dinadaanan ng mismong andas ng Poong Nazareno. Standby lamang. Oras natin 34 na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. DZRH
Traslasyon 2025. Viva sa inyong resulta sa Celine Plus helps stop immunity. 2025. Viva sa inyong resulta sa Senado! Viva sa inyong resulta sa Senado! Viva sa inyong resulta sa Senado! 39 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. So ang andas po ay nariyan pa rin sa may Palangka Street at marami po yung mga nadadala na sa mga inilagay o doon sa mga lugar na dinadaanan ng traslasyon na meron po mga first aid stations. Alamin natin. So ngayon ang current crowd estimate po ay umaabot na daw po sa mahigit kalahating milyon, mahigit kalahating milyon, 550,000 at base po yan sa pagtaya ng Manila Police District. So kabuuan na to, puntahan natin, balikan natin ang andas. Nakikita mo pa ba, RH? Nando pa si Val? RH5 Val Gonzales, Val? May, iniwan ko na yung pinakalikuran mismo ng andas ng Pong Nazareno na nakapasok na mga nasa siguro 100 meters. 100 meters mula dun sa may pinakakanto. At ang tinungo ko ngayon ay itong hilera ng mga kubol ng mga paramedics na nandito pa rin sa bahagi nitong isang malit na kanto dito sa may intersection ng Pikasal nitong Carlos Palangka Street. At nandito yung hilera nitong mga paramedics mula sa iba't ibang mga emergency services group ng iba't ibang mga pribado at maging ng Department of Health. At makikita mo ngayon dito, May, lahat sila ay merong inaasikaso. Lahat sila ay mayroong ginagamot na nakahiga. At ang pinakahuli ay itong pumasok dito sa kubol ng Association of Volunteer Fire Chiefs and Fighters of the Philippines Incorporated. Isang babae ito. Isang babae na galing mismo doon sa may bahagi ng Carlos Palangka. At ito'y ginagamot. Yung iba pa kanina na nasa stretcher ay igililid na dahil nabigyan na ng mga paunang lunas. Makikita mo yung pagod ng mga yung itsura, pagod na itsura nitong mga anong area ng first aid station yung kinaroroonan mo, Val? Nandito sa may first aid station dito sa nandito sa kaba ng Pikasal. Kaba ng Pikasal, may malit na kanto rito. Hindi ko lang alam kung ano itong malit na kanto rito. Napaka-strategic point kung saan nilagay itong iba't ibang mga paramedics sa iba't ibang mga nakikita mo dyan, ilan yung mga ginagamot ngayon dyan? Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pito ito. So yung hinimatay na, yung hinimatay, okay na, natauhan na. Nabigyan na ng mga paunang lunas, pero itong huli, halos wala pang malay dahil isang babae ito na galing mismo dyan sa bahagi ng so wala namang wala namang kinailangang isugod sa ospital, Val? Wala pa naman akong nakikita ngayong oras na ito dito sa lugar. At pawang mga ito, yung isa'y namimilipit sa sakit. Ano daw? Bakit daw? Tanong mo nga. Yung kanyang kanang hita, yung kaliwang hita ay nilalagyan ngayon ng pagkakalampo. Yelo, may sugat ito. May sugat, may sugat sa paa. Nabakbak yung balat, yung first layer ng kanyang balat ay yun yung natanggal. Kaya naman misto lang ang pakiwari ko base sa kanyang itsura. Ito, napapasigaw. Anong pangalan daw niya, Val? Para sa pamilya. Nakikinig. Tingnan lang natin kasi namimilipit sa ito, titingnan ko lang napano yung kamay niya, sir? Napano yung papala? Namimintig. Namimintig po, sir. Namimitig, mitig.
namimintig o may sugat. May nakita akong sugat eh. Okay naman. Okay naman. Naipit po ng lubid. Ayun, naipit ng lubid. Oo. So kaya ng first aid? Wala naman pong internal injury, ma'am. Yun ang hindi ko po masasabi, sir, kasi kailangan po natin ng x-ray. Dadalhin sa ospital. Kung mawawala sa yellow, kung mawawala, medyo mabawasan, wala naman po. Yellow pa lang po, ma'am, yung inilagay, pero sa itsura po ng... Kailangan bang isugod? Namimilipit. Mataas daw po yung intensity ng pain eh. Hindi naman po kailangan, ma'am, na dalhin siya sa ospital. O-observe po muna. I-observe po na. Kung mawawala, kung titindi pa rin yung sakit, so kailangan na po natin makadalhin sa ospital. Ma'am, kayo po si Doktora? Doktora po. Summer, sa Jose Reyes po ako. Si Reyes. Okay. Jose Reyes? Na Jose Reyes. At kayo ay mga paramedics na kabilang sa paramedics ng itong Association of Fire Volunteers? Apo, volunteer po. Isa po ako sa volunteer. Pero nurse doctor po ako Jose. Okay. Ayun. Meron na ba silang, tanong mo kung meron na naisugod sa ospital? Simula na... Ito, kausap niya ngayon yung namimilipit na... Oo, baka kailangan isugod sa ospital. Oo, namimilipit. Malalaman pa raw, sabi ni Doktora. Okay. Meron ba kayong i-transfer? Ito sa kabila na lang yung mga kasama ni Doktora. Meron ba i-transfer na papatungo sa ibang ospital, sir? Wala pa po. Wala pa naman. Dito sa inyo? Wala pa po. Okay. Wala pa naman dito sa... Bal, balikan kita, Bal. Maraming salamat, Doktora. Ayun, yun yung sitwasyon ngayon. Sitwasyon dito sa lugar na ito matapos yung ilang minuto na makaalpas yung andas ng buong Nazareno mula dun sa matagal na biyahe dyan sa bahagi ng Burgos, dyan sa bahagi ng Finance Road hanggang sa medyo napabilis na yung inaasahan kanina na standby, Bal. Dito sa bahagi ng dito sa may bahagi ng Ayala Bridge ay hindi naman nangyari dahil marami dito ang mga otoridad na nagbabantay. Val Gonzales, back to you, mate. Okay, Val, iwanan muna natin si RH5 Val Gonzales. At sino ba ang nakaabang? Oo, nag-forward ba si RH15 Giselle Ricafort? Giselle? Exact location mo, Palangka? Giselle? Okay, puntahan natin si RH23 Edwin Duque. Mabilis lang bago tayo mag-commercial. Edwin? May. Nakikita mo na ang andas kasi kinuyog ng... Hindi ko pa nakikita pero ramdam mo na yung paghanda natin mga kababayan dito sa may kaban ng Palangkat pagitan ng Globo de Orme. Pero... May galaw na. Pasalubong na ba sila? Wala pa pero ramdam na. Nakatayo na lahat. Siguro natataro ng iba at dito tayo sa kaban ng Palangkat at malapit sa dulo ng Globo de Orme. Okay, standby. RH23 Edwin Duque. Balikan natin si RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Okay. Standby lang po ha at patuloy po tayong nakatutok sa traslasyon. Standby lang. 47 minuto na makalipas po ang 10:00 ng umaga. Sandali po lamang. DZRH Traslasyon 2025. Viva Señor Jesús Nazareno! RH number 1. Dire-diretsong pagbabantay ng DZRH sa kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. DZRH Traslasyon 2025. A DZRH Special Coverage. Oras po natin, 10 minuto na lang, 11:00 na ng umaga. Balikan muna natin ang kinaroroonan ni na RH23 sina Lakay Raymond Badpas. Ayan, doon sa mga area ba nila wala nang mga deboto or mga sinimulan na yung paglilinis. Lakay Raymond. Wala si Lakay Raymond. Okay. Puntahan natin si Giselle Ricafort. Kumustahin natin sa area ni Giselle. Giselle? Walang signal. Okay, puntahan natin. Okay, puntahan natin si RH23, si Edwin Duque. Edwin? May, at marami yung ibang hindi na makantay dito sa may bahagi ng Globo de Orme ay sumasalubong
sumasalubong sila. So may galaw na. Yun yung isang dahilan kung bakit lalong nasasarduhan yung mga daanan ng anda patungo rito sa may bahagi ng Quiapo. Pero ganoon pa man ay hindi mo na sila maawat dahil sabik na sabik silang masilayan ang si Jesus Nazareno sa kanyang pagdaan dito sa bahagi ng Globo de Oro. Pero sabi nung mga galing tanaw na nila, pero dito sa aming lugar kung saan nakalagay yung Starlink ng DZRH dito sa may pagbaba ng Palanga Bridge ay hindi pa natatanaw, pero sabi pa kanina nararamdaman na natin na papalapit na dahil lahat dito ay nakatayo na at nakita mo yung dami ng mga tao hanggang doon sa may lalim ng Quezon Bridge ay nakatanaw na lahat dito sa may bahagi ng tulay ng Palanga dito sa may bahagi ng Globo de Oro. Mamaya babalik ako at kung malapit tayo kaugnay pa rin dito sa translasyon sa 2025 RH23 Bagbibing. Okay, standby lang RH23 Edwin Duque dyan sa kanyang kinaroroonan sa Globo de Oro. Balikan natin si RH5 Val Gonzales. Val? Oh, Val Gonzales, go ahead. Okay, so antabayanan po natin ang ating mga reporter. Standby lang dahil mula dyan sa Palangka Street ay babaybayin po ng traslasyon ang Quezon Boulevard, And then of course, kakanan yan mula sa Palangka, kakanan ng Quezon Boulevard. And then to Arlegui Street, kanan din yan. Yan po yung ruta ng traslasyon 2025. And then kakanan sa may Fraternal Street, kanan sa Vergara Street. And then kakaliwa po dyan po sa Duque de Alba Street. And then kaliwa pa rin sa Castillejos, kaliwa sa Farnesio, And then kanan sa Arlegui, kaliwa sa Nepomuceno Street. And then kakaliwa po ang anda sa Concepcion Aguila Street, kanan sa Carcer Street, and then kanan sa Hidalgo through Plaza del Carmen, Yan kung and then kakaliwa sa Bilibid Viejo through Gonzalo Puyat, and then kaliwa sa JP de Guzman Street, then kanan sa Hidalgo Street, kaliwa sa Quezon Boulevard, and then right to Palangka Street through sa ilalim na nung Quezon Bridge. And then of course, right to Villalobos, at yan po ay babaybay na sa Plaza Miranda to Quiapo Church. So yan po yung ruta. So wala pa sa kalahati, Yung binabaybay ngayon ng Traslasyon 2025. At syempre, doon po sa ating mga updates, siguro bibigyang daan natin, hopefully, dito sa pagbaybay ngayon, siguro kung magtutuloy-tuloy yan, baka nga less than 15 hours makapasok ng Quiapo Church. Siguro mamaya malaman natin, meron tayong makausap doon sa mga veterano na sa pagtugaygay sa traslasyon, kung ito ba ay mas aaga o mas bibilis yung pasok sa Quiapo Church kumpara last year, kasi yung last year 2024 na traslasyon 15 hours lang halos, So malaman natin. Kanina yung crowd estimate ay nasa 550,000 na doon sa estimate na ipinalabas po ng Manila Police District. So yan po ay siguro malaman natin. Okay, balikan natin yung ating mga reporter. Oo, nakatutok pa ba sa area si Giselle Ricafort? Giselle? Okay, ayun. Naka-standby na. Lakay Raymond at Paas, RH28 Lakay. Balikan natin si Lakay. Go ahead. May, dito sa bahagi ng Ayala Boulevard. Ang sumunod dito, Operation Linis. Oo, yan. Pagdaan ng pagdaan ng prosesyon ng Poong Nazareno ay plan linis naman agad ang sumunod dito. Maagap yung mga tauhan ng Department of Public Safety o DPS ng Maynila at saka yung itong mga tauhan ng DPWH NCR. Sila yung agad na naglinis, kaya kung ikay madadaan dito sa lugar. Nakikita ko nga Lakay, Operation Walis na lahat.
Lakay Raymond? Ayan, go ahead. Ayan, nakikita natin doon sa mga video na pinadala. Nazareno. Ayan, nakikita natin, Lakay, Operation Walis na yan. Pakitanong mo nga doon sa mga naglilinis, palagay ko, yan din yung mga area nila. Mas marami bang kalat ngayon kumpara last year? Ang karamihan ng yun ang pagkakabanggit dito, pati nga yung mga bantay dito ng mga tindahan lang, kaya pagkakabanggit ay talagang ramdam na mas madami yung mga tao ngayon. Ang kagandahan lang may kumbaga kahit mas madami yung tao, nung pagtitingnan daw yung oras ay mukhang halos mabilis itong pag-usad. Hindi ko lang alam dahil ang pagkakabanggit din naman nitong mga sanay na dito ang ating mga nakausap kanina na mga marshal ay yun na nga yung kwento nila na kapag baba na dyan sa bahagi ng Quiapo area, ang mga susunod na mamamasan dyan ay yung mga kumbaga veteranong mga ihos. Kaya't kahit na medyo masikip yung lugar ay mas madali silang magmando kung papaano ang paghila ng lubid at hindi maabala ng husto gaya ng ating naranasan na nakita dito sa bahaging bago sila makaakyat ng Ayala Bridge. Dahil nga din naman di ma-assist dahil sa kapal talaga ng taong sumasalubong. Imbis na manggaling sa likod, may pasalubong. Kaya yung nagiging cause ng delay. Dito naman, banggitin ko din lang may dito sa ilalim ng Ayala Bridge, habang dumaan itong andas ng Pong Nazareno, ay yung mga floating assets naman ng Philippine Coast Guard sa Pasig River ay naroon at nakabantay. Kasama nila yung auxiliary, Coast Guard auxiliary, para bantayan at anumang mangyari ay nakahanda ang mga ito para sila ay responde. At nung pagdaan nung andas, wala mo nang dumaan ng mga barge. No sail zone itong area na ito, para hindi ano pa man ang mangyari ay kahit paano maluwag na makare-responde yung mga water assets ng Philippine Coast Guard at yung iba pang kasamahan nila dito sa kabahagi nitong mga nagtutulong-tulong para maging mas maayos ang traslasyon ngayong 2025 May. Oo, Lakay, sa tingin mo kanina, medyo bumilis, mabilis sa iyong obserbasyon, mabilis yung traslasyon from Quirino Grandstand? Dun sa unang bahagi, hindi nawawalang magkaroon ng mga yung iba nga na nagkaroon ng kuminsan nga bumangketa pa ito, kaya medyo naabal ng konti. Pero nung nakatawid na dito sa bahagi ng Top Avenue ay pumilis na yung Lakay? Okay, Lakay Raymond. Okay, go ahead, Lakay. Okay, so yan muna at ito, titignan namin kung saan kami makalilipat na mas susunod doon sa ikot dahil pumasok na sa Quiapo area itong prosesyon at papasukin na yung mga alam naman medyo masisikip na lugar dyan, pero inaasahan na maging maayos din yung prosesyon ngayong mawid na o pumasok na sa bahagi ng distrito ng Quiapo. Mula pa rin dito sa Ayala Bridge sa lungsod ng Maynila para sa Traslasyon 2025, ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Iwanan muna natin sila kay Raymond. Buntahan na muna natin, mabilis lang. Ang kinaroroonan ni RH23 Edwin Duque, may hinimatay dyan sa may Palangka Street. So nakapaloob na si Edwin sa area ng Palangka. Edwin? RH23, go ahead. So nakikita mo na ba ang andas, Edwin? RH23. Ayan. Okay, sandali. Pakiayos lang yung ating mga signal. Nagsasalubong na. Anyway, go ahead, RH23 Edwin Duque.
Okay, babalik po tayo ha. Sandali lamang, balikan natin ang ating mga kasamahan ha. Oras natin, ganap na pong alas 11 ng umaga. DZRH Traslasyon 2025. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Viva Señor Jesus Nazareno! Pinipinto. Oras natin mga kaibigan, 4 na minuto na po makalipas ang alas 11 ng umaga. At balikan po natin muna ang Palangka Street. Nakaalis na ba dyan ang Andas? RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Giselle, go ahead. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Again, balikan natin si RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Miss May, 4 na deboto ang nahimatay sa kasagsagan ng traslasyon, partikular na dito sa bahagi ng Ayala Boulevard. Ayon sa Philippine Red Cross, nasa edad 20 hanggang 4 na po yung mga nawala ng malay dahil sa siksikan ng ating mga kababayan. Meron ding mga nasugatan na deboto, lalo yung mga nakayapak at nakikipaghatakan sa lubid ng Andas. Isang traffic light naman yung nawasak dito sa Romualdez Street, corner Ayala Boulevard, matapos sampahan ng kung ilang kabataang deboto kanina. Pagsampa doon, naglundagan yung mga deboto sa Andas ng Jesus Nazareno para makapagpunas ng bimpo o makayakap sa puon. Tambak naman ng basura itong Ayala Bridge matapos makaalpas ang Andas ng Nazareno, pero nakabuntot naman yung mga street sweeper mula sa Department of Public Works and Highway at doon sa MMDA para maglinis ng mga iniwang basura ng mga deboto ng Jesus Nazareno. Para sa Traslasyon 2025, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, Miss May. Oo, nasaan ang exact location mo ngayon? Nakaantabay ka pa ba sa buntot ng Andas? Hindi na, Miss May, nandito pa rin tayo sa may Ayala okay. Bridge. Oo, nasa may Ayala Bridge tayo dahil natabunat na tayo kanina ng ng dagsa ng mga deboto. Pagdaan nung Andas sa atin, ayan, doon naman nagbugsuan din yung mga deboto doon sa kabilang lane ng Ayala Bridge na hindi pinapadaanan sana doon sa Traslasyon. Oo, dyan ba sa area mo meron na rin mga naglilinis ng basura na ang tawag nito? Na sa mga mula doon sa mga deboto na dumaan? Oo, Miss May, yung mga tauhan ng DPWH, ng MMDA, nakabuntot sila doon sa Traslasyon. Kaya bago pa man makababa ng Ayala Bridge, yung Andas ng Jesus Nazareno, nakapagsimula na rin silang maglinis doon sa mga dinaanan ng Traslasyon dito sa may Ayala Boulevard. Okay, standby lang, Giselle. Maraming salamat. Thank you, RH15, Giselle Ricafort. Okay, puntahan na natin agad-agad si RH23, Edwin Duque. Edwin, natatanaw mo na bang Andas sa iyong kinaroroonan? Edwin, go ahead. Edwin? Natabunan si Edwin. Sandali lang. Okay. Standby lang at habang inaantabayanan pa rin natin ang update mula sa ating mga kasamahan, mukhang yung kanilang signal ay okay na. RH23, Edwin Duque, go ahead. May dalawa na yung magasunod na hindi matay dito sa may pagitan ng Globo de Oro at tulay dahil doon sa halos di na maulog ang karayo may siksik. Nakikita natin yung mga dala-dala ng mga responder, no, ng mga medics. Edwin. Pag yung Manila Police District na itong sakay ng mobile patrol, itong mga SWAT ay nag-announce na maigpit na pinagbabawal yung pag-akyat sa Andas pagsampa. Dahil yung bang mga naka-stretcher, yan yung mga galing dyan, Edwin? Go ahead. Mukhang nasa bungad na ng tulay ng Palangka yung Andresway at hindi na umabanti. At nauna itong mobile patrol ng SWAT ng Manila Police District at nagbibigay ng anonsyon na bawal sumampa, hindi umakyat dito sa Anta para maiwasan yung aksidente at makita ng iba yung itong Tito Lazareno Bay. Dadaan na dito sa may halos sa
ng Palangka Bridge. At napakarami ng tao at siksik na halos din maulugang karayom dito. Babay, babalik tayo pag Edwin, anong mga ganap dyan sa area mo, no? So hindi mo pa nakikita ang andas, ang ulo? Wala pa? Wala pa sa area mo? Hindi tayo na mo monitor ni RH23 Edwin Duque. Okay, standby lang. Actually, yung yung ating mga deboto na nagjo-join kapag ka po nadadaan dun sa kanilang lugar, yan yung mga sumasalubong, and afterwards sila din yung sumasama dun sa traslasyon mismo, no. So kaya marami yung kaya pagdating nung natapat na dun sa mismong andas, ayan yung alon ng tao talaga namang pasalubong na, ayan, para yung iba gusto makaakyat doon sa mismong andas, o kaya yung iba patuloy pa rin no? Talaga di maiiwasan Anyway, okay, balikan natin si RH5 Val Gonzales. Val? Asan ka na, Val? Ako'y nandito na sa kahabaan nitong Picasan Street. Picasan Street na nagkalat itong napakaraming mga basura. So, nililinis na rin yung mga basura, Val? Oo, kaya lang, mukhang kukulangin yung mga naglilinis dito. Sa dami. Sa dami nitong mga pupulutin. Sa dami nitong mga pupulutin basura. Mukhang may sinusugod Hindi, ito yung magpa-flash out siguro nung kalat dito sa daan. Ito yung isang fire trucks mula sa Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Maynila. At pumupwesto ito patungo ng Ayala Val? Patungo ito ng Ayala Boulevard. Hindi ko alam kung may emergency ito dahil Val? Konting galaw-galaw lang at medyo yung signal mo. Again, go ahead, Val. Hindi ko alam kung mayroong Okay, balikan natin si Val Gonzales, sandali lamang. Kanina, dun sa crowd estimate, sa paligid po ng andas, base dun sa Nazareno Operation Center, sinasabi nila, nasa higit 25,000, But then, alam natin na kapag ganyan at nagjo-join yung mga papasalubong, siyempre patuloy na nadadagdagan yan na dahil yung iba ay sumasama mismo na dun sa traslasyon. So, as of 8 to 9 a.m. yan kanina. So, antabayanan natin. Again, puntahan natin si RH23 Edwin Duque. Edwin? From Palangka, Edwin. Go ahead. Hindi pa nakarating, may kunti-kunti na lang. Pero dahil sa dami ng tao, medyo tumabay muna sa unang-kunti na tulay ng Palangka. Marami pa rin ba yung mga hinihimatay sa area mo, Edwin? Isa uli yung hinamatay sa kalagitnaan itong tulay. Babae, dinala ng mga standby medic dito. At dinala na doon sa may Quezon Bridge kung saan nakalagay yung pinaka-standby station na ating mga rescue team at ng Philippine Red Cross. So tatlo na yung hinamatay dito sa may bahagi ng Palangka sa pagitan ng Globo de Orbe. Okay, standby RH23 Edwin Duque. Sino sa ating team ang nasa area ng andas? Go ahead. Go ahead. Alamin nga natin. Sino na ang malapit sa andas at nakulong dyan sa loob? Go ahead. Walang signal Alamin natin. RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Okay, antabayanan natin yung ating mga team na nasa alon ng alon ng tao ng ating mga deboto na ngayon po ay kasama diyan po sa traslasyon 2025. Syempre yung andas nakikita, hindi na natin nakikita dito, but anyway, standby lang. Nakaalis na ba ng Palangka ang andas? RH15, puntahan natin si Val Gonzales. Val, wala na sa Palangka ang andas diyan sa area mo? Val Gonzales. Okay. Balikan natin si Val Gonzales. Val, nandyan pa rin ang andas sa Palangka. Okay, go ahead. Go ahead, Val. Nawawala yung signal natin. Okay, standby lang po ha.
Actually kanina nung umusad yung at umandar yung andas ng Poong Jesus Nazareno sa Traslasyon 2025, I think kanina parang pasado alas 4, mag-aalas 5 4:41 ng madaling araw nang alisin daw yung suklob ng andas at nagsimulang umandar mula dyan sa Quirino Grandstand pagkatapos po ng misa ng Bokang Liwayway. So yan po yung alis kanina nung andas dyan po sa Quirino Grandstand at hindi naman daw ganun kabagal yung pag-usad sa kabila ng talagang pagdating dyan sa Quirino Grandstand. Alon talaga ng mga deboto ang makikita mo dyan, parang dagat sa nakapalibot sa andas. Kaya nga madalas diyan nahihirapan na maka-andar yung andas. Oo. So kanina nagkaroon ng nung dumiretso sa Padre Burgos, medyo nahirapan yung andas, but then dahil ilang beses yung nilikuan niyan dahil sa daming mga deboto. Pero syempre kahit ganun po ang kahigpit ang pagbabawal sa pagsampah doon po sa andas, marami pa rin talaga ang nag-attempt, So anyway, ngayon po ang crowd estimate natin sa Quiapo nasa 170,000 as of 11 o'clock ngayon. Base po yan sa Multi-Agency Coordination Center. So ganun karami. Oo, 170,000 ganito palang kaaga. Siguro mamaya. Pero wala pa sa wala pa sa gitna ng ruta yung traslasyon. Dahil nandyan pa lang sa Palangka, kung nanggaling yan ng Quirino Grandstand and then nagkatigbak drive and then nagpadre Burgos through Finance Road and then Ayala Bridge and then Palangka, ilan pa lang yan, 'di ba? Ilang street pa lang ang binabaybay niyan dun sa ruta. So mahaba pa actually. Mahaba pa ang lalakbayin ng traslasyon na 2025 dahil ang pinakamatagal po na traslasyon balikan lang natin base po sa record ay 2012, 2017 at 2018 kung saan itinala po yung 22 hours na inabot po ng paglalakbay ng Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan po ng traslasyon. So yan po yung pinakamatagal. Ibig sabihin, mabagal yung usad niya. And then, yung pinakamarami na dumalo sa traslasyon na italad noong 2014, kung saan tinataya daw na umabot sa 10 milyong deboto ang sumama sa prosesyon. Pero hindi po yan na-confirm di ba? Dahil hindi malinaw kung paano nakuha yung datos. Pero kung na-confirma yan, So 10 milyong deboto yung pinakamaraming maitatala na dumalo nga sa traslasyon sa kasaysayan po ng traslasyon na yan. And then of course meron tayong hindi yan nagawa nung pandemic, 3 taon na hindi na isagawa, 2021, 22 and then 23 dahil nga sa COVID-19 pandemic, 'di ba? Kaya anyway, ating ating malalaman mamaya pagka medyo gumitna na sa ruta kung bibilis nga ba sa 15 hours na record last year ang pagpasok sa Quiapo Church ng Traslasyon 2025. So tuloy-tuloy ang pag-usad ng andas, alamin natin. At sino na ang nakatutok sa atin? RS23 Edwin Duque. Edwin? Siguro makaano tayo, Kyle, makausap natin yung ating mga otoridad na lang sa area. Sa bagay, hindi natin matatawagan, Wala nga palang signal. But anyway, tayo po ay magbigay daan sandali lamang para po dun sa mga nakaantabay dun po sa mga dadaanan po ng traslasyon, Traslasyon 2025, ulitin lang natin, nasa Carlos Palangka Street pa lamang po ang andas. At yan po ay antabayanan natin na makausad dyan po sa may Quezon Boulevard. And then mahaba pa. Ang dami pang lalakbayin ng andas sa oras na 11:20 na tayo ng umaga. Ayan, meron pang
Oo, mga nakaabang pa lang yung mga kababayan nating deboto na naririyan sa may area ni Edwin Duque sa Globo de Oro, yung mga sasalubong galing sa Palangka. Sapagkat from Palangka, kakanan pa po yan ng Quezon Boulevard. Okay? So puntahan natin si RH23 Edwin Duque. Kumustahin natin sa area niya, Edwin? May, wala pa rin. Hindi pa gumagalaw, may wala doon sa una ng tulay ng Palangka. Edwin, siguro magtanong tayo sa ating mga deboto na naririyan sa tabi mo at yung mga nag-aabang, kumusta yung kanilang pag-aabang ngayong taon na ito? Dahil marami siguro dyan, mga veterano na rin na sumasama sa traslasyon. Bagamat nakikita natin ngayon sa ating mga footages yung pagsaklolo ng mga medics, ano? Siguro meron ka na rin mga nakikita na patuloy pa rin dinadala sa mga anong tawag nito, first aid station na itinalaga ng Department of Health at ng Philippine Red Cross. May isa naman yung hinumatay, May, at dinala na, kinuha na rito sa tulay ng Palangka Bridge. Pero hirap na sila makailusot patungo doon sa may medic station dahil sa dami may nangatao at sumasalubong pa iba. Kaya pahirapan. Kaya payo ang ating kapulisan, manatiling kalmado, itaos na banal ang traslasyon para hindi mapahamak iba at maayos yung kanilang pagsalubong dito sa may lugar ng Palangka at kanto nag Quezon Bridge. At naman may medyo tumigil kasi sa una ng tulay, pero malapit na. Yung iba hindi makapagantay, sumasalubong na eh. Kaya nga kausapin mo nga yung mga sumasalubong na yan. At hindi mo na makapaghintay. Hindi nagkukulang ating kapulisan na isa palala gumagamit ng microphone para sana mapabilis yung pag-angat na rito. Ang problema ba talagang hindi mo mapigilan, no? Yung mga tao. Kalahati nung itong lane, itong kalsada papunta sa may Quezon Bridge, yung kalahati naman sumasalubong papunta doon sa may Palangka Bridge. Dahil gusto nilang mismong makarating doon sa kinaroonan ng ANDA para makita nila si Jesus Nazareno. So wala ka pang naaaninag na galaw mula doon sa ulo ng Andas kung yan ay papunta na sa area mo at madaan dyan going to Quezon Boulevard, Edwin? Itong tatlong tarpaulin na nakalagay yung Blanca Nazareno, may tatlo magkakatabi ito. Ito na yung pinaka-ulo bago yung ANDA. Pero yan ay nasa unang pakunti ng tulay bago rito sa Palangka Bridge. Kaya natigil kasi may, kaya hanggang ngayon natiling nakatabay. So hindi umaandar, hindi umuusad ang Andas from Palangka? Tama, hindi umuusad. Kaya natili pa rin tayo nakabag dito. Maging yung mobile patrol ng PNP na nag-announce yung na ito sa mga alituntunin ng pagsalubong ng tarito. Yan ba sa area mo, saan located ang tawag nito, ang first aid station? Kapagitay? Oo, dyan sa area mo, nasaan ang first aid station doon sa mga hinihimatay? Sa may, meron doon sa may ilalim ng Quezon Bridge at pakanan naman doon sa papunta ng Quezon Boulevard. Doon nakalagay yung marami, kaya yung iba na nakatabay dito, pag may naman tayo tinatakbo nila at kinukuha nito, dinadala ro, medyo malayo-layo konti sa lugar ng Palangka. Walang siyempre medic dito. Kung may tatawag na isa ka lang sila tatakbo nito nila. Okay, standby lang RH23 Edwin Duque. Balikan natin si Val Gonzales. Val? Exact location mo, Val. Go ahead. May ako'y nandito sa likurang bahagi nitong Andas ng Pong Nazareno. Isang babae ngayon ang sakay nitong mga paramedics na nakakulay orange, hinimatay, hinugot doon sa may eto, kayo po ba'y namamanata?
Taon-taon talaga namamanata ako, pero grabe. Grabe ang talagang tension kanina nung natapat dito sa aming harapan. Talagang yung akala ko ay magigiba yung gate na kinalalagyan namin. Pero so far, hindi naman siya nagiba. Kaya sa lahat ng mga debutante, congratulations sa inyo. Tuloy lang natin ang ating pag-asa na makakamit natin. Ang tunay na pagmamahal, pangunawa, at higit sa lahat ay ang biyaya ang ipinagkakaloob ng itim na Nazareno. Anong pangalan po nila? Ako po si Morley Alinio. Ayan, naispatan ko dito sa likod si Tita Morley pala yun. Si Morley Alinio. Isa sa bumaliktad na nung direksyon. Dahil imbis na pasunod dun sa Poong Nazareno, andas ng Poong Nazareno, ay pabalik siya dito sa may gawing likuran. Marami pa may yung mga itong mga kababayan natin na hinuhugot mula doon sa may pinaka gitna mismo ng mga sumusunod dito sa andas ng Poong Nazareno na nandito pa rin sa bahagi nitong Carlos Parangkay Street. Mga hinuhugot ito, mga hinihimatay ito na galing doon sa labas. Dalawa na yung nakikita namin na hinuhugot habang dito sa may pinakaluhuran ay medyo tigil na rito sa lugar. Hindi pa ganoon kalayo mula doon sa may kanto ng Pikasal at doon sa may bahagi ng papasok na nitong Carlos Palangkamay. Yun yung sitwasyon habang nandito kami sa so nakalapit ka na Val, ano? So nasa buntot ka ngayon. Buntot lang ito. Dito sa may pinaka buntot na bahagi nitong Carlos Palangka. At talagang masayang-masaya yung mga nagtitinda rito. Yung mga nagtitinda, bukod doon sa kausap mo na si Tita Morley pala yun. Ay masayang-masaya yung mga nagtitinda. Masayang-masaya yung mga nagtitinda ng kung ano-anong mga paraphernalia ng Poong Nazareno. Ano tong paninda mo, kuya? Ano po? Rosario, tapos kwintas, tapos bracelet po. Tapos revolto po. Mukhang kanina'y halos maplat yung gulong ng iyong itinutulak. Ngayon magaan na dahil marami nang nabenta, ganun ba? Ganun na po. Ang dami na palang naitinda ito. Magkano ba rin itong Rosario, magkano to? 10 lang po. 10 kilo. Oo. May mga bumibili rito, si sir. Ano po ba yung bibili po ninyo? Nakabili na po. Nakabili na? Nakabili na po. Itong nabili ninyo, itong nabili ni kuya ay kulay itim na, anong tawag dito, kuya? Ulo po. Ulo po. Ulo ng Poong Nazareno. Souvenir. Hindi souvenir. Ano ninyong may dudulot, kuya? Live po tayo sa DCRH. Ano yung inaasahan po ninyong may dudulot nung binili ninyong ulo ng Poong Nazareno? Gabay po to, sir. Gabay po para pagpatuloy po natin gawin ng mas nakakabuti. Kayo po ba'y matagal ng deboto ng Poong Nazareno? Pangalawang taon pa lang. Pangalawang taon. Doon sa, bakit, ilang taon na po kayo, kuya? 41. 41. Bakit nung kayo'y 39 years old, naisipan ninyong mamanata na ng tuluyan sa Poong Nazareno? Tawag po yun. Calling po talaga yun. Dahil... Matatawag ko ang calling yun. Dahil siya lang ho nagparamdam sa akin ng gano'n. Nag-iisa. Paano yun? Yung mga nakikinig sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide, bakit may tuturing na calling yung naramdaman ninyo kaya magmula nung kayo'y 39 years old ay mamamanata na, sumumpa kayong mamamanata na sa Poong Nazareno? Dumating ako sa puntong halos walang-wala na ako. At nang naisipan kong tumawag sa Poong Nazareno, nabago lahat ng pamumuhay ko. At ang tugon malamang ay positibo? Positibo. Opo. Pwede bang paliwanag natin ang husto para maintindihan ng ating mga kababayan sa isang partikular na usapin? Para ho sa akin kasi ang pamamanata ho wala ho sa edad o sa tagal ng
sa tagal ng sa pagiging deboto. Nasa puso talaga ng tao ho yan. At kung kayo ay naniniwala talaga at isinasa puso ninyo yung lalo na kabutihan at iiwasan yung mga hindi magagandang bagay, matatawag kong mataas ang pananampalataya mo, lalo na sa senyor. Ayun, very good. Taga saan po kayo, Kuya? Anong ayan po, Cavite City po. Cavite? Opo, Cavite City. Kasama? Balangay po, Balangay de Soledad. Ayun, Balangay. Kasama ba siya? Kasama siya sa traslasyon o nasa tabi-tabi lang siya? Kasama siya. Kayo po ba'y pumasan o umakyat? Bawak ng ulubit muna. Nakawak. Sa ngayon pa lang po. Hindi pa po nakakalapit ng gusto. Masyadong maraming tao. Opo. Kailangan pagandahan. Ayan, okay. Maraming salamat. Anong pangalan po ninyo uli, Kuya? Ayan po, Ayan. Ayan, si Kuya Ayan ng taga Cavite. Opo, Cavite City po. Cavite City. Taga Cavite City. Itong, ano yun ulit? Balangay de Soledad. Balangay de Soledad. Diyan sa Cavite City. Yun dapat, aalalay ka lang para hindi ka, di ba, wag mong pilitin pag hindi kaya na sumama dun sa Agos. Ayun, merong kanina yung nagtitinda rito, mukhang nandito yung vendor. Yun. Nakarami na ba? Kapayapaan para sa ating lang. Parang kilala ko kayo. Opo. Ayan. Parang nagpo-program sa atin ito, ang vendor party list. si Kuyang Lawrence Pisigan. Ang number 1, number nominee number 2 nominee ng vendor party list. Ayan, si Kuyang Lawrence Pisigan ito. Isa rin pala kayong namamanata. 26 years na pala. 26 years na namamanata na pala itong si Kuyang Lawrence Pisigan. So, yan yung sitwasyon dito sa pinaka-likurang bahagi mismo nitong andas ng pong Nazareno. Pinaka-dulo-dulo na ito. Halos tumigil na itong mga sasakyan na nandito sa lugar na ito habang kitang-kita natin itong napakaraming mga iniwang debris. Alam mo na yung hindi ko sabihin iniwang debris, iba't ibang klase ng mga iniwang mga basura, pero matapos lamang yung ilang sandali o ilang minuto dito ay siguradong malilinis na ito ng Manila City Government at maging ng mga street sweeper mula naman sa Metropolitan Manila Development Authority. Ako si Van Gonzales, DZRH, Baktime. DZRH Traslasyon 2025. Viva Senyor Jesus sa Sarado! Maraming salamat, Val Gonzales. Sa Sarado! Viva Senyor Jesus sa Sarado! Oras natin, 32 minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga. Babalik po tayo, sandali lamang. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Padre Jesus Nazareno. Balik po tayo sa ating Traslasyon 2025 special coverage po ng DZRH at tuloy-tuloy lang po ang ating pagtutok. At syempre para po dun sa mga mayat-maya ay inaalalayan, sinasaklolohan ng mga medics, yung ating mga kababayan siguro dun po sa mga deboto na merong mga transistor radio, may mga dala ng transistor radio. Ayan, medyo iwas na po kayo kapag po talagang hindi kakayanin ng inyong katawan na sumalya doon po sa alon ng mga deboto na katulad ninyo. Huwag nyo nang ipilit na kayo ay sumama. Baka kayo madagdag doon sa mga dinadala po ng medics doon sa kanilang mga first aid station. O alam naman natin na syempre mga deboto namamanata, ayan, pero pag hindi po kinakayat din nyo kakayanin, wag nang ipilit, wag na pong ipilit. Anyway, tuloy-tuloy po tayo. Katulad ng binabanggit natin kahapon pa, yung mga first aid station po ng DOH, Department of Health at
ng Philippine Red Cross doon po sa mga lugar na daraanan ng traslasyon ay in place po lahat yan, no? Meron pong mga health emergency response team na itinalaga na abot po yan sa daan-daan, ano? I think more than 200 yung mga nakalagay dyan, and of course mula din sa mga ospital po, no, ng Department of Health, nakadeploy po yung mga yan sa mga lugar sa Metro Manila na dadaanan po ng andas, no? So meron of course kanina doon sa Quirino Grandstand, and then sa Rizal Park, meron sa SM Manila, Ayala Bridge kanina, and then Pikasal, Quinta Market. And then of course nariyan kanina narinig natin, meron from Jose Reyes Memorial Medical Center, kasama din ang Tondo Medical Center at iba pang mga ospital ng Department of Health sa National Capital Region. At then meron ding mga aid station, welfare desk na itinalaga ang Philippine Red Cross, no? Of course, makikita nyo naman po yan dahil alam ng mga medics yung direksyon ng kung saan saan idadaan yung mga hinihimatay, 'di ba? Yung mga nasusugatan, kaya nakikita nyo bit-bit yung mga stretcher. Anyway, ang andas po ay hindi pa rin daw umuusad mula dyan sa Palangka. Alamin nga natin. So, nandyan ba si RH23, si Edwin Duque? Edwin? RH23. May wala pa rin ito sa mismo tulay ng Palangka, pero yung walang galawan at halos din na maulugar karami. Ganito na wala lang galawan dito sa may tulay, pero pitong magkakasunod na hinimatay na yung itinaan dito, no? Ayan, ito medyo nag-iingay na may hinimatay na naman, no? Mula doon sa tulay ng Palangka. Ayan, sunod-sunod na ba? Sunod-sunod. Yung pinaka-antabay, wala pa sa mismong tulay ng Palangka Bay. Yun ang inaabangan, no? Bayam. Oo, bakit napakabagal ng usad at or hindi umuusad, Edwin? May naging problema ba? Puntahan natin si RH5 Val Gonzales. Standby Edwin Duque. Val, go ahead. Val? Standby lang, RH23 Edwin Duque, standby. Puntahan natin si Val Gonzales. Nasa buntot siya ng andas. Go ahead, Val. Val Gonzales. Iligtas mo kami. Bay, nasa mismo tulay na ng Palangka, Bay. Nasa tulay na ng Palangka. Okay, go ahead, Edwin. Go ahead. Itong lobby nandito na sa mismo tulay ng Palangka. Kaya ito. At ayan, nakikita natin yung alon, Edwin, ha? Ayan na. So, nasa tulay ng Palangka. Yung dulo na lobby, nandito na. Ito. Habang hinila itong tulay, itong lobby. Yan yung unahang bahagi. Hindi patay. Ito. Pero kaya pinapaurong yung iba. Pinapaurong yung iba para makadaan, para umusan. Halos ayun, may mga hindi patay na naman, Bay. Ayun. Edwin, yung mga hinihimatay na nandyan yan sa area mo pa lang, di ba? Nasaang bahagi ka ba ngayon? Globo? Nagsisiksikan na rito sa tulay dahil maraming gustong sumalubog. Itong Lubid Bay, dito na sa pinaka-tulay. May babati, meron na bang sumasalubog kaya bumabalik yung wihila. Ibig sabihin, yan yung lubid sa unahan ng andas, Edwin. Nakikita natin ang andas. Pinaka-Lubid Bay, dito na sa tulay Bay. Ito at maraming gustong sumalubog kaya hindi makausad-usad. Isip na lalagpas na sa tulay, babalik na naman dahil yung mga dito sumalubong. Isip na puro paabante. Ayan, paurong abante. Kaya hindi pa rin makausad-usad pero hindi naman parang tubig na umaalon-alon. Itong mismong tulay ng Palangka dahil sa dami ng taong gustong sumalubong at pilit na hinihila yung lubid pausad pero sumasalubong yung ating mga babayang deboto kaya usad-usad.
Go ahead, Edwin. Edwin? May. Go ahead. Hindi pa rin makausap hindi pa rin makausap dito sa pinakatulay. Dahil kahit anong Edwin, ang nakikita mo ay unahang bahagi pero hindi mo pa nakikita ang andas? Yung lubid pa lang. Yung lubid dito sa pinakatulay. Ito yung hinihilaw eh. Ayan, umaandar ang andas, Edwin. Dito mo lang mismo sa tulay ng Palakaway, yung pinakadulo ng lubid. Ito na, nagtataasan ng mga panyo. Nagtataasan ng mga panyo. May natatanaw na yung Jesus sa Nazareno. Dito sa may, dito na yung lubid eh. Lumabas na sa tulay ng Palakaway. Bahagyang natigil. Dahil pilit na sinasalubong. Pilit na sinasalubong. Oo, kasi yung mga Paurong yung lupit. At tinutulak kami, sinasalubong kasi ng mga deboto. Kaya hindi ito mausad-usad. Ayun na. Medyo lumabas na uli. Lumabas na ito sa bahagi ng ating mobile patrol. Lumabas na yung lupit. Kaso lang, pilit pa rin sinasalubong at tinutulak pa Rupay. Kaya ito, hindi nagtutulakan tayo. Kaya hindi ito... Ayan, pababa. Ano ba? Galaw-galaw. Yung ano. Ito, nagtutulakan tayo. Ayan, gumagalaw na yung natatanaw. Patrol natin, pati itong mobile patrol natin, May, ay naitutulak-tulak na, May. Kaya ito, ito, dami ng tao. Ang daming naiipit, Edwin. Ayan. Umaandar yung andas, ano? So nakikita, natatanaw mo na ang andas, Edwin? Halos nasa gilid ng tulay. Edwin? Oo, medyo gumilid ng tulay yung andas, napunta sa direksyon. Nawala. Oho. Para hindi maipit. Nakatigil ngayon, Edwin, ano, yung andas? Iligtas mo kami sa kasalanan. Go ahead, Edwin. Yung alon ng tao ay Oo, medyo gumilid sa may tulay yung andas mismo, Edwin. Ayan, ang daming naiipit. Andito na yung andas. Andito na yung tatapat mismo natin, May. Andito. Grabe yung mga Tulay na pala yung andas. Lumabas na tulay, May. At ito. Babati na, papunta ng Globo de Oro. Babati na, papunta ng Globo de Oro, May. Pero pilit pa rin sinasakyan. Marami pa rin dibotong sumasakyan, May. Kabilaan ang pilit sinawan na bawal mga pero dami pa rin umakyat, May. Oo, alam mo, napakahirap ng pagkilos dyan. Yung may hawak ng lubid sa unahan, ano? Kung yung direksyon niyan ay nagilid sa tulay kanina, Edwin, eh. Lumabas na sa aming lugar, May. Papunta ng kanto ng Globo de Oro na may tulay ng Quezon Bridge. Pero unti-unti, May, bahagyan na ito dahil pagdating sa may kanto ng Globo de Oro sa may lalim ng tulay ng Quezon Bridge. Ang daming umaakyat sa andas. Ang volume ng mga deboto na sumasalubong naman dito sa andas. O ito sa Nazareno, May. Oo, ang dami pa talagang sumasampa sa andas, Edwin, ano? Habang tawag nito, lumalakad ang andas. Okay, nasa nausad pa rin, ano? Umuusad pa rin. Hindi na halos gumagalaw. Maraming mga naglalaglaga na pilit pa rin gumakyat sa anda. Kahit na patuloy yung announcement ng PNP na huwag umakyat, pinag-daikit, pero hindi mo mapagbawalan. Tuloy-tuloy pa rin yan. At oo, ang dami. Nagagawan doon sa dulo ng pinaka-cross. At iba naman sa gilid, pilit na suway. Pilit na sinusaway. Pero hindi pa rin ito masuway sa dami kasi halos hindi na rin masuway natin mga lagat ng babas.
Okay, so umaandar ang andas, Edwin, at ano na ang direksyon niya? Kasi yung andas, paliko pa, pakanan, pakaliwa eh. Hindi diretso talaga yung kanyang direksyon, Go ahead. Edwin? Okay, puntahan natin si nasa buntot ba? Go ahead, Edwin. Doon na malapit na sa ilalim ng tulay ng Quezon Bridge. At dyan naman nakabang si Kuya Boy. At ando sa may arawan. Dumaan na ba sa area mo, Edwin, ang andas? Hindi na tayo medyo mahirapan na mga silbi dahil hindi na magaluwi. Parang di na maulugan karami ng lugar natin. Dahil yung pera ang galing sa Ayala Bridge at yung galing sa may Balanga ay bumuhos na dito sa ating lugar. Kaya yung mga sumalubong ba mula sa Globo de Oro ay nakapasok na doon sa area nung andas? Nagkasya pa ba? Yung mga sumasalubong? Grabe yung alon ng yung direksyon ng andas papunta doon sa Ano ba tong building na to, Edwin? 5 metro bago makarating ng Quezon Bridge. Ayun, iiwas doon sa pangaliwa, may bandang kaliwa. Ayun, may lalaglag. Instead na didiretso sa gitna pagkanan sa may Quezon Bridge, na itulak papunta doon sa may bahagi ng Quinta. Ayun, Quinta ba yan? Ayan. Ayun, bahagi pala ng Quinta Market na yan, Naitulak papunta ron sa may gilid bahagi ng Quinta, pero yan ay malapit na malapit na sa Quezon Bridge may sa ilalim. Ayan ay kakaran na yan doon, pero bahagyang naitulak doon sa gilid dahil sa dami ng dumidikit inaagaw nung ilang mga depoto yung Lubin Bay, kaya nakaliwang direksyon napunta yung andas. Nawala sa gitna yung andas. Nawala sa gitna ng kalsada. Ayan, nakatigil. Grabe ang mga tao, Talagang lahat sumasampa, Edwin, Bagyang natigil doon sa may bagong tuloy ng Quezon Bridge, sa may side ng Quinta Market Bay. Dahil instead na dito ilay sa pakanan bago ang matulay, napakaliwa. Napunta doon sa kaliwa, tapat ng Mega Ocean Grocery Hay, dito sa mismong tabi nitong Quezon Bridge. Pero nagkakagulo naman dito yung nagbibigay ng tubig doon sa taas ng building, kahit marami ng tinamahang bukami dahil sa uhaw, pagod ng ating mga kababayan, para lamang masalayan ay siya si Jesus Nazareno sa kanyang pagdaan dito mismo sa may Balanga, pagitan ng Globo de Oro Bay. Natigil muna, pasok talaga natigil Bay dahil sa dami na sumasalubong naman dito sa may Quezon Bridge pakanan at yung galing sa bandang Quinta Market. Okay, babalikan kita, R23 Edwin Duque, sandali lamang. Oras natin, meron na lamang tayong 10 minuto, alas 12 na tayo ng tanghali. DZRH Traslasyon 2025 Number Sasarano! Viva Señor Jesús Sasarano! Viva Señor Jesús Sasarano! Pinipinto ka namin. Oras natin, meron na lamang tayong 7 minuto, alas 12 na po tayo. Ayan, nasa area si Rose Babiera mula sa ating RH Television, Tama ba? Okay, puntahan natin mula dyan sa Palangka Street, alamin natin yung top view ng crowd ng ating mga deboto. Go ahead, Rose. Kumusta ang ating mga deboto sa iyong kinaroroonan, Rose Babiera? Okay, standby. Konting pihit nga, Rose, please. Go ahead. Konti pa, Rose. Okay, again. Rose Babiera, go ahead, Rose. Okay, standby lang, Rose.
At nasa area pa rin ni RH23 Edwin Duque ang andas. Tama ba, Edwin? Go ahead, Edwin. Edwin Duque. Okay, puntahan natin. Again, balikan natin. Try natin ang signal ni Rose. Rose Babiera. Go ahead, Rose. Mami! Yun. Go ahead, Rose. Kanina, Mami, sinundan natin yung prosesyon mula Ayala Bridge. Naglakad tayo kasabay nung andas. May mga ilang butas kung saan nakakalusot tayo. Tapos, kapag isang direksyon lang talaga yung daan, medyo maluwag naman, pero pag talagang nagsalubong, doon talaga nagkakagit-gitan kasi talagang nagkakasigawan yung mga papunta at saka yung mga pabalik. Talagang may mga iba na bato talaga yung mga bata nila, mga bata o mga kabataan lalo dun sa andas para makapunas. Yun yung mga parang sinatawag nga nung mga nasa gilid na ialay nyo na para maibato yung mga bata. Pero yung mga pulis sa gilid talagang patuloy din yung pagbabawal nila na huwag na isama dun sa masisikip na bahagi yung mga bata. Kasalukuyan pa rin nasa kahabaan ng palangka yung andas. Sa katotohanan, halos 4 na beses tumigil dito sa kahabaan ng palangka. Ngayon, halos nakatigil pa rin bago lumiko dito sa nasa ilalim pa rin ng Quezon Bridge, pakanan. At pagewang-gewang halos kakanan, kakaliwa yung andas kasi yung buhos talaga ng tao, yung sinusundan nung nung andas. At saka kapag kasalubong, dun talaga naiiba yung direksyon. Kaya kanina dito sa harap natin, talagang gumilid siya na halos sa baba nung tulay, halos dito gilid na gilid sa kanan. Ayun, kasalukuyang halos kumakanan na sa ilalim ng Quezon Bridge yung andas. Medyo gumagalaw siya after ilang segundo, ilang minuto na tumigil dito sa ilalim ng Quezon Bridge. Yan yung mga lagay dito sa haba ng palangka, Mami. Rose? Okay. Yes, Mami. Oo, Rose, nakikita mo talaga yung mga kabataan na talagang pasaway na pilit sumasampa dun sa andas. Grabe. Opo, Mami, at saka yung sinabayan nating prosesyon kanina na talagang magkakahawak sila sa balikat. Halos mga kabataan talaga. Katunayan kaya nga ako nakalusot kasi talagang sila yung nagpadaan sa akin na sinabayan ako na sinabihan nila na may dadaan kaya makikita natin na puro kabataan yung mga mabibilis maglakad, mabibilis na yung hanay ng mga kabataan na yun yung mga madalas nakakalapit dun sa andas. Oo, parang isang grupo sila na talagang hawak-hawak and then kung makakasampa, talagang lumilipad eh. Yes, Mami. Tapos, ito namang mga kabataan na to, Mami, kapag ka nakasampa, bumabalik na sila. Hindi na rin naman na nila sinusundan talaga yung andas hanggang dulo. Basta nakasampa, yung direksyon na nila, pasalungat na dun sa daan ng andas. Talagang kapag nakasampa lang o nakahawak, umaalis na rin sila. Salungat na yung parang nagawa na nila. Nakikita mo ba, Rose, yung andas ay pakanan na sa Quezon Boulevard? Sa kinalalagyan ko ngayon, Mami, sa palangka halos hindi na natin makita. Ibig sabihin talaga nakakanan na dito sa Quezon Boulevard. Okay, standby, Rose. Standby, ingat ka dyan. RH23 Edwin Duque. Edwin, nakaabang ka ba? Go ahead. Edwin. Bay. Nasa kanan na mismo, kantong-kanto ng Global Quezon Boulevard at Palangka. Ito, na. Nasa mismong kanto. So, nakakanan na. Nakakanan. Ito, nakalampas sa kanto. At patungo ng Globo de Oro, May. Ayan, umabati na. Unti-unti, umabati na. Pero dyan sa kanto yan ay napakasikip. Kaya lahat ng mga pwedeng itabi, May, kailangan itabi na dahil talaga hindi mapigilan yung tubig na bahang dumadalungrong o dumalulusok dito sa... Hello po, Kuya. Sa Quezon Bridge ay puno-puno na rin para masilayan yung Jesus sa Lazarino na habang nasa anda ito pakanan ng Quezon Bridge. Standby ka, Edwin. Nakikita mo na. Okay, nakakanan na. Umaandar ang andas. Edwin, go ahead. Okay? Okay, sige. Go ahead, Edwin. Go ahead, 22. Go ahead.
Yes, May, nandito ako ngayon sa may taas ng Quezon Bridge at kitang-kita dito ng mga tao, ng mga deboto na sumisilip mula dito sa itaas ng tulay, pababa ang Poong Jesus Nazareno. Kanya-kanya ng wagayway ng puting panyo ang mga tao, kanya-kanyang video, kanya-kanyang pagkakawayan, nagkakawayan doon sa deboto ng Kisses. Jesus Nazareno. Yes, May. So, ibig sabihin, nakakanan na finally sa Quezon Boulevard, tama? May, tungo na sa Quezon Bridge. Nandito na mismo sa kanto. Nandito na, nakakana na pala. Nakakana na dito sa kanto ng Quezon Bridge at Palangka. Quezon Boulevard at Palangka. At siksikan na rin ang mga tao mapasa baba kung saan nandoon yung andas ng Jesus Nazareno. At dito rin sa mismong taas ng tulay, kanya-kanya na rin siksikan, kanya-kanyang sampahan sa mga sasakyan na po pwedeng sampahan itong mga deboto ng Jesus Nazareno. Kanya-kanyang pagtataas ng mga kamay upang makawagayway lang kahit kamay, kahit hindi yung mga panyo nila ay kanilang iwinawagayway. At bukod dyan ay yung sigawan din yung ilan sa mga deboto. Nakikita mo ang andas? Patuloy bang umaandar? Alam mo, actually May, sa liit ko hindi ko kita, pero nakikita ko sa video ng mga nasa harapan ko kasi kanya-kanya silang videos sa kanilang mga cellphone. At kita-kita dito ang andas ng Jesus Nazareno na napaka mabagal ang usad nito. Halos hindi umuusad, May, dahil nga sa dami ng mga tao na nakapaligid sa andas. Kita-kita ko rin yung mga deboto na kanya-kanyang isahan na kanilang mga panyo, mga puting panyo upang maipunas doon sa andas ng Jesus Nazareno. Okay, babalikan kita, Kisses. Standby ka lang. Maraming salamat. RS22 Kisses Sabson. Standby sa ating mga reporter, RS23 Edwin Duque. Pagkat nandyan na po sa area ng Quezon Bridge, Quezon Boulevard, ang andas po ng Jesus Poong Nazareno. Pansamantala po ako magpapaalam. Ang inyo pong lingkod may binauhan at susunod po sa atin ang tambalang Romel Fuertes and Yuel Reyes. Maraming salamat at ingat-ingat po ha sa lahat po ng mga deboto natin. Ayan, tayo po ay sumunod para hindi po tayo masaktan at maiwasan dahil ang dami nakikita nating itinatakbo sa mga first aid station na mga naka-stretcher, kinukuha nung mga medics. Okay, standby lang po. Oras natin 2 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. DZRH Traslasyon 2025. Maraming salamat kay Kyle Bulyas. Kyle, thank you. At sa ating team ng DZRH News Center. Playtime for all your gaming needs.